Yun. So as you know, nag-Christmas ako at New Year sa US, mga Alaskadora. Sobrang lamig doon. Kala ko parang aircon lang ang ginaw. Especially since nasa West Coast ako, no? Pero kapag pumalo yung hangin, grabe, feeling ko, snowman ako. Oo, frozen. Pagbalik ko dito sa Pilipinas, frozen din pala ang babati sa akin. As in, sunod-sunod na balita tungkol sa frozen accounts. Yung Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay nag-issue ng mga freeze order sa pera at assets na mga di umano'y sangkot sa flood control scandal. So let's get this out of the way. Para malinaw, underline, bold, italics, okay na okay ang ginawa ng AMLAC. Okay yun, approve. May nakita silang kahina-hinalang galaw, may mga pera na pumasok kung saan-saan, may mga transaksyong hindi tugma at may mga lifestyle na hindi mapaliwanag kaya nag-freeze sila ng bank accounts. Bravo, AMLAC. Ganyan ang trabaho. Ganyan ang dapat. Kapag may sangay na kinakalawang, putulin mo agad bago kainin ang buong puno. At kung pera ng bayan ang pinag-uusapan, tama lang na unahin nating hampasin ang bulsa ng mga tiwali. Pero ito ang problema. There's a but. And take note, hindi ito maliit na problema. Malaking sablay ito, mga kapamilya. Habang tama ang freeze orders, bawal na bawal itong pag-usapan, i-disclose, i-publicize o ipaalam sa publiko. Super bawal under the law. As in, super bawal. Yun ang nangyari. Kumalat yung balita, finitsure pa ilang beses sa media, may mga pangalan. Ang nilabag dito ay isang napakalinaw, napakatibay at napakaseryosong batas. Ang confidentiality rule ng AMLA. Hindi ito biro. Hindi ito minor violation. Malinaw pa sa sikat ng araw. Bawal magsabi, bawal magpahiwatig, bawal mag-leak kahit anong detalye. At hindi lang AMLAC officers ang bawal. Pati media, pati publisher, pati editor, pati reporter, lahat. Kapag may naglabas ng impormasyong dapat confidential, lahat ng sangkot, ulitin ko, lahat pwedeng makasuhan. At akalan nyo ba, basta-basta lang ang parusa? Hindi. 3 years to 8 years imprisonment. At kung government official ka, pwede ka pang ma-disqualify habang buhay. Kaya medyo affected ako dito, mga Alaskador at Alaskadora. Ginawa na nga ng tama ang freeze order. Mabilis, maayos. Pero dahil sa information leak, nawala ng bisa ang integridad ng proseso. Medyo. Bakit? Kasi magkakaroon ngayon ng puwang ang mga suspect para sumigaw ng violation of due process, illegal disclosure, serious jeopardy at threat sa buhay nila yan, etc. Technicality. At ito pang masaklap, kapag pumasok itong technicality na to, kapag nakita ng korte na may paglabag sa confidentiality, baka makaalusot pa yung mga yan. Baka may chance na lumusot ang taong dapat sana'y hinahabol. Isipin niyo yun, ang mismong pagkakamali ng AMLAC at gobyerno ang nagbigay ng exit door sa mga inaakusahan. Kung gusto talaga nating habulin ng mga tiwali, kung gusto nating malaman kung bakit taon-taon lumalaki ang budget pero lumalalim ang baha, kung gusto nating mapanagot ang mga taong ginagawang ATM ang flood control funds, kailangan nating sumunod sa batas. Let's do it by the book. Freeze assets? Oo. Investigasyon? Of course. Habulin? Dapat lang. Pero ang paglabag sa confidentiality, ang paglabas ng detalye sa media, negative yan. Serious and grave mistake yan. At baka yung pagkakamali na yan ang makasira pa sa buong kaso. Kung gusto nating makamit ang hustisya, huwag nating barilin ang ating sarili sa paglabag sa mga legal technicalities. At kung talagang pinaglalaban natin ang pera ng bayan, sumunod tayo sa mga linya ng batas. Dahil ang batas hindi dekorasyon, hindi suggestion, hindi optional. Yan ang sandata. Yan ang proteksyon. At yan ang pinakamalakas nating armas sa laban kontra korupsyon. And Si attorney Attorney. ang daming sinusulat na notes ni... technical Kasama ka ba sa pumasasabar ngayon? Yeah. Top-notcher. The bar must be very low if I passed it. Batas to. Paano yan? May guest tayong
Attorney De Yan na nga Campanilla. Oo nga Sige nga. Na, Kinakabahan ako pag nag-notes si ma'am. naganda ako, nasa akin yung batas. may kopya ako. One page na notes. Notes ako. Igigrill ako. Sige nga. Pero attorney versus acorny. Tinitignan ko yung kilay ni ma'am kanina kung merong pagbabago. Sige nga, pero tanungin na kita ma'am, anong tingin mo dyan? Yan ba may batayan? At ito ba, worry o aware ba ang gobyerno sa mga nangyayari ito? Pagbatas kasi, sabi naman natin, ang gusto ng Pangulo lagi batas ang laging susundin. Kung may mga technicalities about this, edi syempre dapat ayusin. Yes, ma'am. Hindi pwedeng lumabag. Yun naman ang gusto ng Pangulo, due process. Yes, ma'am. Due process, kaya nga yung iba siguro na ngayon, overwhelmed kasi ang ombudsman ng DOJ sa mga cases. Kasi sa kanila pinapasa na Oo. Basta ang Pangulo, kung ano sinasabi ng batas, yun lang ang sundin. Hindi pwedeng lumabag sa batas. Kasi ayaw din ng Pangulo na mate-technical, madidismiss yung case because may nilabag na batas. So with that, siguro dapat mas maging maingat na rin. Hindi lahat sasabihin natin, we need transparency. Kasi lagi, pati sa hearing, lahat, we need transparency. So, syempre, yung gobyerno, yung media, ibinibigay naman sa taong bayan, itong nakukuha nila. Minsan nga, kung may nalalabag naman sa batas, Plus magiging issue. 1,000, Yusek Claire, I agree with you entirely. Let's do it by the book dahil baka pag dyan pa tayo madulas, sayang lahat ng efforts. Yes. Diba? Baka dyan pa makakatakas yung mga tiwali. Sayang naman, diba? Pero yung other side naman yan, sige, yung ito na. nangyari sa mga hearing ng ICI, Yan. na binuksan, hindi naman transparent, karamihan ng mga humarap, humingi ng executive session. Sobra naman, di ba? Sobra naman. Okay lang naman yung may ganong klaseng mga aspeto sa investigasyon na hindi ilantad dahil makakasira mismo sa investigasyon. Yes. Pero, pag yung ginawa mong transparent yung proseso, tapos karamihan, if not all, nung humarap, halimbawa sa ICI, ay nag-executive session na. Para saan pa yung transparency? Diba? Yun din naman yung other Correct side. naman. Actually, May kaya ako balance nabanggit yan. Kasi nung nasa US ako, specifically San Francisco, may nakausap akong bankero. And sabi niya, it's good that at least it seems your government is serious in running after these suspects. No? At ang una dapat daw tirahin, tama, bulsa. Hit them in their pockets so it hurts. Pero gulat na gulat siya. Sabi niya, I cannot believe the headlines that are coming out in the media. You're putting out names, amounts. Sabi niya, that's international, that's an international standard. You cannot. So, nung nag-research ako, abay, may batas nga. So, medyo kinabahan ako. Sabi ko, baka dito pa humina yung kaso, masayang yung mga efforts natin. Kasi yung certainty of conviction nga, nung gusto ng Pangulo at yung binabanggit ng ating ombudsman, ito bang sinasabi, attorney, yung certainty of degree of certainty and conviction, ito yung aware din dapat tayo. Kasi binanggit ito ng Pangulo, na hindi dapat malambya, hindi dapat yung parang ora-orada. Ito yung binabanggit po rin kanina, yung ilang buwan na. Yes. So, yun po yung, ano nyo po sa taong bayan, ano po yung paghihintay versus, yung binabanggit na transparency, versus yung proseso na kailangan natin pagdaanan. Okay, ganito yan sa ordinaryong case. Apo. Kasi iba kasi ngayon Kaya talaga mabilisan, lahat ng dokumento, lahat ebidensya dapat nandiyan na. Mabilisan dahil ang daming naiinip. Apo. In 3 months, na ang daming naiinip. Apo. Di ba? Pero, kung ordinaryo na kaso ito, kay attorney, alam niya yan, hindi talaga ganyan kabilis gumawa ng resolution ng ombudsman Apo. at ng DOJ. Lalo na kung bulto-bulto na dokumento ang babasahin. For any case, for that matter. Yes. So, dapat maintindihan to ng tao. Sabi ko nga, sa inyo ako nagpa-interview sabi ko, on the part of the executive, di ba, nagawa ng executive yung trabaho nila. Apo. Ayan, may nagre-recommenda, 67 cases, complaints. May ICI, nagre-recommenda, si Senator ganyan, against Senator ganyan. So, on our part, sa parte ng Pangulo, ginagawa yung dapat na gawin. Hindi nagtulog-tulugan dito. Pero, hindi natin kasi masisisi ang ombudsman, ang DOJ, kung hindi rin ganun magiging kabilis dahil unang-una, naghahanap ngayon si Ombudsman Boying ng mas maraming pang lawyers. Kasi nakita niya siguro yung dagsaan ng dokumento And also DOJ. At itong mga kasuhan na to ay hindi naman din
basta-basta magpapatalo. Oo, siyempre may May mga- kampanilya kukunin nilang abogado rin. Oo. Oo, hindi Hahanap naman- ng butas. Oo. Hahanap yan ng kanilang magandang depensa. So, inaaral ito. At ang sabi naman ng Pangulo, ang gusto ng Pangulo is, dapat masampato ng hindi nagmamadali lang, kung hindi dapat kumpletohin dahil kapag akyat pa lang sa korte, Boom. wala Hindi pang warrant of arrest, madismiss na. So sayang yung effort, sayang yung oras, sayang yung taong sana mapanagot. 'Di ba? Kasi once na na-dismiss yan, let's say nagkaroon ng trial on the merits, na-dismiss. At sinabi acquitted. Hindi mo na mahabol kasi Oo nga, hindi mo correct. pwede i-appeal ang acquittal. Minadali. Ang minadali. Kung minadali man, di ba? Don't Pero- just file for the sake of filing. Yeah. Pero Yusek, naunawaan ko yon, no? Naunawaan namin yon. Ang konteksto lang kasi, unprecedented yung ating sitwasyon ngayon. Unprecedented itong outrage, itong disenchantment, no? Sa marami sa mga institusyon natin na nawasak dahil nga dito rin sa nilaunch ng ating presidente na mahiya Siya namang nagbunyag. ngayon. Siya nagbunyag. Imagine mo, ngayon ako nakakita na Senate President at Speaker of Parliament na sabay natanggal. No? Ngayon ako nakakita na Executive Secretary at Budget Secretary na sabay Sabay. natanggal, no, etc. Kaya naiiba yung ating kalagayan. Kaya kailangan natin maunawaan yung impatience ng mga tao, yung outrage, no? At ikalawa, sa ganyang klaseng konteksto, may nagbigay ng target. Yun May eh. nagsabi na gagawin namin. Yun eh. Kausap ko nga kagabi si former Senate President Frank Drilon. Sabi niya, kung ako yung tinanong nila, no, a-advise ko sila na wag magbigay Yun eh. ng ganyang It was klaseng that. It was deadline. that. Hindi yan nangyayari because of the weaknesses of our judicial system. Nakabisado niya yan, Tony. No? Yun yung dalawang naging problema. Nagbigay ng deadline. Well, binabackpedal naman ngayon yan ni Ombudsman. Sabi niya, hindi na siya magbibigay ng deadline. No? Pero yung impatience, ay yun yung konteksto. Tsaka 10,000 memes were already launched because of that Na deadline. pinanggalingan, no? Yun yung kwan. Oo. Pero at the same time, sabi ko nga kagabi, 2026 will be a defining year. 2028 will be decided sa 2026. No? Ito yung not in 2027 because yun nga dahil nga sa nangyari, the outrage, the impatience with our systems ay napakataas, no? Napakataas. At hindi mo masisisi mga tao. No? Yung Kaya balance, kahit hindi naabot yung mga self-imposed targets like December, hindi naman pwedeng masyadong tumagal yun. No? Well, ito. Sa Pangulo kasi, ako yung nakausap naman natin ng Pangulo. The mere fact na, ito kasi yung target niya eh. At that time na sinabi niya na maraming hindi maging merry ang Christmas, nasa isip niya at that time, ang mabilis kasi is ang mga diskaya. Correct. He was pointing at the diskaya kasi mas marami siyang ebidensya. Kung may politicians man na bananggit, siguro sa ibang mga pagkakataon yun. Pero at that time, nung sinabi niya ang pangako niya, hindi magiging merry ang Christmas, yung talaga na nandiyan dyan ang ebidensya at madaling masampa. At hindi naman siya nagbanggit kung sino mga pangalan. Kung sino. Kasi kung merong binanggit about senator, hindi naman ang Pangulo nagbanggit kung sino. Ito, makukulong to si senator, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, yung target ng Pangulo na maraming magiging hindi merry ang Christmas, naabot niya naman yun eh. Sa totoo lang. Kaya lang kasi yung ibang tao, ang iniisip kasi nila, politiko. Open-ended kasi yung announcement. Diba? So, they interpreted it to be that way. Yes, yung iba, na siguro mas, hindi kayo, sir, in fairness. Yung iba, na gumagamit nito. May mga disclaimer dito sa Diba? programa na to. Yung iba na gumagamit ito para pakita na, yung pangako naman ng Pangulo, napapako. So, hindi niya nakita na yung target ng mga malalaking isda, katulad ng Diskaya, naabot ng Pangulo. And, thank you kay Mayor Vico Soto. Oo, yun. Oo. Nagsalita siya. Malaking bagay yun. Sabi niya, sa 6 na buwan, years 6 months ago, hindi natin nakita ito na mangyayari. Galing talaga si Mayor Vico Oo. Soto. Pero because of this, nandyan na yung isa sa pinakamalaking isda ay nakakulong. Correct. At hindi nga naging happy ang Christmas. Bakit? Hindi na pagbigyan ng furlough. So, ibig sabihin, yung tinarget ng Pangulo, naabot niya. Kaya lang may mga tao kasi na nag-i-interpret na, ay, dapat si Senator ganyan, dapat si Senator ganyan. Hindi naman yan. Hindi
hindi yun na sa isip ng Pangulo. Basta ang gusto ng Pangulo, yung pinaka sa tingin niya na malaking isda na dapat mapakulong at makita ng tao ang ginagawa ng gobyerno, yan yun. Yan. Pero yung impatience, kaya ina-explain natin na hindi talaga agad madadala sa pabilisan ito. Yeah. So, medyo, ayoko sabihin kalma. Pero we have to. Pagpasensyahan nyo na po dahil hindi po diktador ang Pangulo. Yan. Yun. Hindi diktador na ikulong mo yan. Kahit Yan. walang warrant of arrest, you Oh. know that. Kung sinong You know ang that, kanyang... Sino ang tinutukoy? Sentry, kayo Yo, yo, yun, yo, di ba? yo, Di ba? Hindi pwedeng ikulong mo yan. Oo. Tapos sabihin, ano pong dahilan? Basta kulong mo. Hindi ganun ang Pangulo. Correct. So, ibahin natin siya sa nakaraan. So, ngayon po, lahat tayo due process, pinapapanagot ang dapat na managot. So, tumatakbo po ang pag-iimbestiga. Yun lang po ang gusto ko explain sa tao. Ang init-init ng usapan, no? O, wag daw gano'n, pag ikulong mo yan. Pero may mga pangulo ngayon na nga nakukulong eh.